Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay linggo ng pagbubuting pastor, araw ng aming panalangin para sa mga bukasyon ng mga pari, religyoso, misyonaryo, pinarangalan at pinasalamatan natin. Una sa lahat si Jesus, ang dakilang butihing pastor na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Pinarangalan, pinasalamatan at itinagdarasan natin ang mga kababatang mabuting pastor na hinilang at sinugo ni Jesus, inisip upang tumulong sa ating mga spiritual na pangangailangan. Sa kanilang pagtugon, sila ay hinirang, sila rin ay inatasan ng mabigat na tungkulin, at sila ay sinugo. Ano man ang papel natin, ipanalangin natin sila sa misang ito at sa araw-araw nating pagdarasal. Samahan po natin ang ating butihing pari, Padre Manuelito Milo, para sa pagdiriwang ng ating misa. Today we are celebrating the fourth Sunday of Easter, and napakapat na linggo ng Easter is usually celebrated as the Good Shepherd Sunday, dedicated for priests, missionaries, and those who are aspiring to be priests as well. Pinaaral natin ang misa ito para sa kaluluwa ng Abelardo Nakata, Petros Nagala Davidnon, at isang pasalamat mula sa De Guzman family. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo magkarapat sumanak sa banal na pagliliwas. Panginoon, kawan.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang-kawan, kami makarating sa sinabi ng pastol na dinangal na siya'y namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, sa harap ng sinodon, gaya ng dati niyang pagsasalita sa mga tao, si Pedro ay nagpapahayag na si Kristo itinako sa krus at walang muling nabuhay ay siyang pangbukal ng lunas at kaligtasan. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat niyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumbong ito, at kung paano siya bumalik, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang bumalik dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yesu Kristong Nazaret. Siya ay inyong pinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging bato ng panuluhan. Kay Yesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. At sa Diyos. Sa nagtugunan, batong dating tinanggihay, siya pa ang naging salitan. Ulitin ko natin. Batong dating sinanggihay, siya pa ang naging salitan. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon sapagkat sila magpipig. Ang kanyang pag-ibig ay magkakatatag at nananatili. Mabuting ihabang na doon sa puon ng tiwala kaysa panaligan niya ang mga tao. Higit nga mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay kaysa pamunuan na ating sa tugon. Batong aking pinupuri, ikaw Panginoon, lumakit. Dininig mo ako para pinagkakagutan. Ang batang nagtakli ay nagkakayo, may tirahang bahay sa lahat ng bagay, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay napagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mga masdan ay kalulugod, tugon. Batong dating tinanggihay, siya pa ang naging salitan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpalain magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tanangkin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakilang mo ay inahayag. O pasalamatan ng Diyos ng poon, kapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay nakapagtatag at nananatili. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pa ang naging salitan. Ang ikalawang pagbasa, ang ating pagiging ampong anak ng Diyos kay Kristo ay dapat na maging bukal ng ating pinakadakilang kaligayahan sa buhay na ito at ng pag-asa sa buhay na sasapitin. Ang pagbasa ay mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nakakaya ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang ligas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa sikalibutan. Alleluia,
ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay matakas kapag nakikitang dumarating ang asong buba. Iniiwan niya ang mga tupa, kalibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asong buba ng mga ito at pinangatala. Tumatakas siya kalibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan nito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastor. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay. Walang nakakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapagalingan, ibigay ito at kunin ulit. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magandang hapon. Good afternoon. I thought it would be a bit more lively because it's warmer. It's summer. Well, it's summer. And it's actually 15 degrees. You're all very welcome to this Mass. And it's nice to see more people here. Just a quick trivia. The very first image of our Lord Jesus Christ that was actually discovered was in the catacombs in Rome. And it was said that the image of our Lord Jesus Christ that was discovered in the catacombs in Rome was about the year 60 to 70 AD. And it wasn't an image of Jesus crucified. It wasn't even a very holy image. Rather, it was an image of Jesus as a good shepherd. It seems like during the early years of Christianity, the very first images were about Jesus as a good shepherd. And Jesus as a good shepherd is the theme that we are celebrating this Sunday. I don't know if you have an image of Jesus as a good shepherd. We usually don't have that image in churches. When I was still training to be a chaplain in Cork, I have a senior chaplain whose name was Humphrey, and Humphrey was from Kerry, and he was really very impressive. Humphrey was probably about 10 years older than me, and he has this long beard, and his background was he was a farmer. Of course, farmer here in Ireland means that he was more like farming sheep and animals rather than working the land. And when I was training in Cork, we were assigned to about 4 or 5 wards, and each ward would have about 40 to 50 patients. And every week, this senior chaplain of mine, Humphrey, would memorize all the names and the faces of the patients that he would encounter. So that would be about 200 people in 1 week. So I was amazed by his memory. I asked him one time, what is actually the secret of remembering people's names? He told me that his background is a farmer and has lots of sheep in his farm. And he said that a farmer that can't remember each of the faces of his own sheep is not worth his soul. So, as a farmer, he knows the name and the faces of each of the sheep, and that is what he used when he was being a chaplain and he was training me. And this is exactly what we hear in our message today. And that is as well the image I have of Jesus as a good shepherd. Jesus as a good shepherd, we usually have this main thing of Jesus holding the lamb, all clean, all glorious, a picture perfect portrait of a good shepherd. But we know, if you have seen a farmer, that is not what a real shepherd looks like. A shepherd sleeps out in the open, smells like the sheep odor. And as Pope Francis in his Good Shepherd homily many years ago, a shepherd would always have the smell of the sheep. But that
sermon of Pope Francis was actually a sermon for priests. What really interested me in this Good Shepherd Sunday reading was whether it was applicable to our daily life. If you think of the Good Shepherd, and if you think of Jesus as the Good Shepherd and that we are his flock, we should be thinking that we are all saved, that we are all happy, that we are all secure. And yet, you only have to take one look at the news and the TV, the internet, what's happening around us, to wonder where the Good Shepherd actually is. We are almost at the risk of being in the Third World War, what is happening in Ukraine, Russia, Gaza, and Israel. There's a lot of senseless killings and deaths all around us. There's the economic threat and immigration threat. And it makes us wonder, what exactly is the Good Shepherd doing at the moment? Or, if we look at our own lives, there's a lot of unhappiness, there's a lot of loneliness. You might be experiencing a bad stage in your life. There might be sickness, there might be heartbreaks, there might be deaths, and there might be loneliness because you are here in Ireland and your family is in the Philippines. There are things that is totally not in our control, and yet we still suffer the consequence. There could be broken relationships, and it doesn't seem that as if it will ever be mended. Then we ask ourselves, where exactly and what exactly is the Good Shepherd doing? Where is the Good Shepherd amidst all this troubles, this chaos, this turmoil, and all this loneliness, heartbreaks, and all these failures? And I was wondering about this as well earlier this week, and I got a phone call. Surprise, surprise, it was my good friend Humphrey from Carrick. And he rang me because he told me that his dog, which he named Milo, yes, he named it after me, just had new pups. And he was very excited to tell me. He said I should come down and Carrick and meet the new pups. They would call them Milo 1, Milo 2, so very hard. That's how close we are. So, and I was wondering, I was preparing my homily during that time, and I asked him exactly, Humphrey, I know that you're in the farming at the moment, and what exactly do you do, especially with your sheep? And Humphrey said, being a shepherd is not actually that hard. He said, you just let the sheep out, leave them alone in the morning, the whole day, and in the evening, just call them home. And then I realized something. When I was doing the readings as well, I realized that the Good Shepherd calls us to abundant life. And that abundant life is the eternal life that Jesus sacrificed his life for. This is interesting because in our gospel, the shepherd did not actually promise a safe, a happy, and an easy life. What the shepherd is promising is eternal life. So instead, our gospel reading is actually more focused on the sheep knowing the voice of the shepherd, and that hearing his voice, the sheep will come to his fold. What makes the Good Shepherd good is that he was willing to lay down his life for his sheep, and that he will keep on calling his sheep. This is what Jesus did. He died for us, his sheep, and he laid down his life for us. And by his death, he opened an eternal life. And I believe that this is what also he calls us to. Jesus never promised an easy life. Jesus never promised a safe life. Rather, he was just calling us to himself so he can lead us to eternal life. Just a quick background. Our reading is actually in the Gospel of John. And the Gospel of John was written in the second half of the 1st century. It was the time when there was a Jewish rebellion that failed. Rome destroyed the Temple of Jerusalem, and it was tough time for Christians because the Jews were blaming the Christians for the failure of the rebellion because they did not join in. So the Christians during that time had to hide their identity. They did not want to be known that they were Christians because they won't be able to keep on living their easy and safe life. And that is the setting for reading the Good Shepherd this Sunday. It was firstly a call for those early Christians
who have been living in hiding. They were hiding the fact that they are Christians, not really out of fear, but mostly out of convenience that it brought them. It was a call from the shepherd for those early Christians to get out of their convenience, to get out of their easy life, from their place of safety, and to follow Jesus into abundant life. And maybe this is the same call that the Good Shepherd may have for us today. He is the shepherd that calls us, and if we are the sheep, then we would know his voice. And his call for us is not a place of safety, it's not a call that we will be rich, it's not a call that we will always be happy, but rather, it's a little discomforting because we are called to come out of our comfort zones, to live our lives with all the uncertainties, with all the difficulties, with all the hardships that life may bring. Jesus, the Good Shepherd, did not promise an easy life, but rather, he promised an eternal life. So, we, as we are now, amidst the struggles, amidst the problems, amidst our failures and daily lives, we are called to listen to his call. To listen to the call of the Good Shepherd, who himself experienced the hardships of being human, who himself has suffered of being treated unjustly, and who himself died for our sake. Jesus, the Good Shepherd, who cared for us so much, he laid down for us, not so that we will always be happy, not so that we will always be safe, but rather we may have an abundant life in eternity where he will lead us. So we stand up now to profess our faith. Sumasampalataya ko sa Diyos na mga kapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa na anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nagkatawang Espiritu Santo. Pinagkakasal sa pagkakaganda. Pinagkakasakit ko sa Pilato. Ipinago sa krus na matayang piling. Nanawa sa kinaluloonan ng mga lumao. Na may tatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Doon mamulang pagkalito at paghukom sa nangubuhay ng mga tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Tayo ang buwang pinagabayan, iniingatan ni Jesus, ang butiing pastor na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Taglay ang pananalig sa kanyang pag-ibig, manalangin tayo sa kanya. At ating lubod, butiing pastor, dinigin ang ating panalangin. Para sa simbahan, nakawa ng Diyos dito sa lupa, maging halimbawa siya tuwinan ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan sa pangangalaga ng mga kinatuwa ng Diyos. Manalangin tayo. Butiing pastor, dinigin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa sila ay maging mabubuting pastol, tapat at walang kapagurang tagapagkalinga ng kanilang hawak. Manalangin tayo. Butiing pastor, dinigin ang aming panalangin. Para sa mga tapat na laito, naway mahalin nila ang kanilang mga pastol at malasap nawa nila ang masuyong kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Butiing pastor, dinigin ang aming panalangin. Para sa lahat ng magulang, guro, at ibang taong may mananagutan sa iba, naway lagi nilang alalahanin ang kahalagaan ng kanilang tungkulin at pagtingin ito ng buong katapatan. Manalangin tayo. Butiing pastor, dinigin ang aming panalangin. Para sa mga kabataang Katolikong tinatawag sa pagpapay o buhay relihiyoso, naway bukas palad silang tumugon sa paanyaya ng Panginoon at ihandog ang buhay nila sa kabugitan ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Butiing pastor, dinigin ang aming panalangin. Sinasama niyo namin sa ating panalangin, ang kaluluwa ni Abelar, ni Apata, Pedro, Sina,
tayo. Butihing Pasko, butihing ang aming kalagayan. Jesus na mapagmahal, inialay mo ang iyong buhay upang iligtas kami sa masama at akayin tungo sa buhay na walang hanggan. Tulutan mong pahalagahan namin ang kaligtasan dulot mo at lagi sumunod sa iyo, aming butihing Pasko, na nabubuhay at nagkakalit magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahalin natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan na kami nawa ng Panginoon Upang sa paghahalin. pagpapahal sa iyong mga kamay, sa tuyan niya at sa karamalan, sa ating kapalambagan at sa buong sabayan ng dalang. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo kami ay magalak sa ipagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang hali
sa pamamagitan ng si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magkakawalan ng lahat. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Salamat sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat ay siya ang Panginoon. Ama namin makapangyarihan, tunay ng malapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong pinagpilihan ang pagmamahal ng Mesiyas, ang maaming tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasunsalo ang tanan sa piliin ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ay pinagay buhay langit bilang mundo. Kaya isa na maanghel na nagsisiawit ng pagpuli sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami naguguli sa iyong karakilaan. Magsilod po tayo na. Ama namin manalo, ikaw ang magpapalit na ng kabalalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinag-isang sa loob na maging mundo, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iabot niya ang kalis ng kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng Lord ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang simbahan na nagganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kay San Francisco ng Papa at ni Ana namin Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may nag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumano. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Isa ng mahal na Maria ng Ina ng Diyos, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kalalaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, At sa lahat ng pagpapatuloy parangal at pupuri ay sa iyo, Diyos ang mas makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Kasi tayo po tayong lahat. Sa tagubilin ng mga nakagaling at utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamatan. Samantalang aming pinanamigan ang nagilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa inyo. At sumayin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ngunit sa salita mo lamang ay nagdaan.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ikaw ang buting pastol na nagtataguyo sa amin. Kaya kami kawan mo ay iyong kahiligin, pakundangan sa lugo ng anak ng lumana, upang kami lahat ay iyong may ligtas. Marapatin mo kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Before we finish, just few shameless announcements. First, we thank you very much for coming, especially during this start of the summertime, spring season. Thank you for our singers. I don't have them there, but Tita Marta, thank you very much for allowing us to sing. Thank you, Ted. Thank you, Chloe, for the first time. That's the first shameless announcement. Thank you very much for coming. Second shameless announcement is whoever is celebrating their birthdays this month, please come forward and the same will be passing. And if you're celebrating your wedding anniversaries, you will come forward after the party. So those who are celebrating their birthdays this month, just come forward. Birthdays and anniversaries. Anniversary after. Lord God, you're the giver of all life, human and divine. We thank you for the gift of life that you have given to this people, and we ask you to continue blessing them. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday. Birthday. Anybody celebrating their anniversary this month? Nobody? Here. Thank you for all the 35 years that they have shared and ask you to continue blessing them through their family, to their children, to their community, to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes, because this Sunday is Good Shepherd Sunday, and it's about, well, it's mostly about religious people and missionaries and priests. So, if anybody is interested in joining the priesthood, not anybody, all those single males are interested in joining the priesthood, just let me know. And if you're still single, male or female, but not interested in joining the priesthood, but joining a community, we also have the Singles for Christ who are starting their CLP next month. I don't know what Sister Rita is, but yes, just look for Sister Rita over there. You can have the details. Sumayin niyo ang Panginoon. Magsilip kayo at manalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang anak, tinubos kayo ng Diyos at ginawa kayong kanyang mga anak. Kuskusin nawa kayo ng kagalakan. Amen. Amen. Binigyan kayo ng kalayaan na pakailanman. Kampinawa ninyo ang kanyang buhay na walang hanggan. Amen. Sa pananampalataya, nabuhay kayong kasama ni Kristo sa bautismo. Magpakabanal naman kayo sa inyong pamumuhay upang makasama ninyo siya magpakailanman. Amen. At papalagi kayo nawa ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Amen.
Okay? And happy birthday sa mga nag-celebrate ng birthday. Walang microphone. Ako stay. Yan, kita mo. Ano ba ito? Ay, Okay, may screen yan. May screen yan mamaya. Pagpapalat kayo. At kasi yung Facebook. Pero